Again, balik po tayo magkakaumbok kasama ang Assistant Vice President Assistant Vice President for Traffic Operations ng North Luzon Expressway, si Ginoong Robin Ignacio. Magandang gabi po muli at welcome back sa Bombo Radio Philippines, Sir Robin. Yes, sir. Magandang gabi po ulit at, magandang gabi din po ulit sa ating mga taga-subaybay sa Bombo Radyo Philippines. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Kamusta ho yung pong mga linya ho ng North Luzon Expressway ho sa ngayon? Naabot na ho ba natin yung tinatawag nating peak na bilang ng mga biyahero, sir? Opo, actually mula pa po kaninang tanghali around 12:30 noon time, nag-fast moving na po lahat ng ating areas sa NLEX, ECTEX at NLEX connector. Ibig sabihin po wala na po tayong nararanasang pagdagsa, na kung saan ay naranasan po natin. Actually umpisa pa lang po nung Wednesday, meron na po, tanghali po hanggang, early evening, medyo mataas na po yung volume natin. Pero pinakamataas yung volume po natin in terms of yung congestion na po kagabi po 'no, nag-umpisa po ulit yun ng tanghali, tuloy-tuloy po yun, hanggang mga around 10 PM po yung masikip na daloy ng traffic po dito sa loob ng NLEX. At ang, medyo surprising po is pati po yung pabalik ng, Maynila, mataas din po yung, volume, nagkaroon din po tayo ng pagbagal ng, daloy ng traffic. So, medyo may challenge po kasi kaming, nag-implement ng counterflow para po dito sa malaking volume po na pauwi ng probinsya. Mm. Usually sir mine-measure natin in terms of kilometer ano, mga gaano ho kahaba yun na itala ho natin na, pinakamahabang linya ho ng mga sasakyan doon sa peak level? Opo. Actually nag-peak po tayo, dito po sa may Panorte, halos, 10 kilometers po yung slow moving traffic natin mula pagpasok pa lang po ng Balintawak Toll Plaza, tuloy-tuloy po hanggang, Marilao area. At, yun nga po sabi ko, mga 4 bago mag-5 o'clock ng hapon na lang po kami nakapagpa-counterflow dahil mataas din po yung volume dun sa kabilang direksyon, yung southbound, kung saan meron din po tayong, more than 7 kilometers po after Bocaue Toll Plaza dito sa ano, iba pa po yung bago dumating ng, Bocaue Toll Plaza. So, yun po nagtagal po yan ng, hanggang halos 10:00 po yung, actually 9:00 ano po yung, alis na po kami ng counterflow. Pero yung volume na nandito sa loob, tumuloy-tuloy pa po at light traffic na po ng mga 1 AM po kaninang, madaling araw. After nung ano sir, after nung Marilao area, okey naman na po? Opo, bagamat na makikita din po natin na mas makapal din po yung volume kaysa usual na araw, pero, maayos naman na po yung takbuhan, nakaka-maintain na po ng, 60 to 80 kph actually. Okay, okay. Ma'am Bever, with your questions? Alright. Masusugan ko lamang po 'yun. Meron po ba kayong mga untoward incident na naitala po diyan na para po, na posible po na nakaapekto po dito sa daloy po ng trapiko ngayon? Opo, yun po yung, maganda ang nangyari, wala po tayong major road crash. Nagkaroon lang po tayo ng mga minor na road crashes na, sa tingin ko po hindi po gano'n karami. Meron po tayong, naranasan na road crash dito sa may Marilao area nung hapon. Gano'n din po do'n sa may, Balagtas area pa southbound, mga 3 vehicles din po yun. Pero dahil wala naman pong lubhang nasusugatan ay mabilis din po na-clear kaagad at hindi na po nakapag-contribute pa dun sa pag-congest dun sa area. Kaninang madaling araw meron din po tayong isa dito sa spur, yung from NLEX going ECTEX. Meron po tayo uling rear end dun, wala naman po nasaktan, pero kaagad-agad, na-clear po siya, pero nagkaroon din po ng pag-build up po kaagad kasi, that time around 5 AM talagang, mataas po yung volume natin kaya kung magkaroon po ng, ma-occupy o ma-close na lane dahil sa insidente, nagbi-build up po kaagad yung ating, traffic. Pero nung na-clear po siya, agad-agad po back to fast moving din po agad yung ating traffic. For advisory na lamang din po siguro sa ating mga kababayan, as of the moment po ba, buong lane po ng, NLEX ay nadadaanan po 'yan ng mga sasakyan at wala naman pong kasalukuyan na inaayos para at least mabigyan po natin sila ng alternative route kung sakali pong meron? Yes, ma'am. Actually, mula pa po nung Wednesday, October 29, tuloy-tuloy po na open po lahat ng lanes natin. Wala po tayong lane closures, gano'n din po yung ating mga closure,
closures related po sa ating mga roadworks. Open po lahat para sa motorista natin ang mga lanes natin. Tuloy-tuloy pong ganyan hanggang Monday na po yan, yung makabalik po yung ating mga kababayan. At maliban na lang po siguro kung meron po tayong emergency na kailangan kumpunin. Pero as of now po, open po lahat yan hanggang Monday. Alright. Dito na lamang po siguro sa pagbalik po ng mga kababayan po natin na nagsiguyan Yes. po sa mga probinsya, may ipapatupad po ba kayo ng mga counterflow schemes para po kung sakali na magdagsaan nga po yung mga kababayan po natin sa kanila pong pagbabalik dito sa Metro Manila? Opo, yes ma'am. Actually, yun po yung pinaghahanda naman namin ngayon dito sa NLEX Corporation, yung pagbalik ng ating mga kababayang nagbabakasyon. At usually, pagpasok po dun sa ECTEX, yung pinakaunang toll plaza naman namin galing norte ngayon is yung Tarlac Toll Plaza. Naka-barrier up naman po yun, tuloy-tuloy po yun. So, kung meron man pong area, may incident na magkukos po ng congestion sa ECTEX, magka-counterflow po kayo dun sa particular na area na yon. Pero dito po sa NLEX, kadalasan po pagka ganyang mataas po ang volume, kami po ay nag-i-implement ng counterflow po yung sa may Balagtas area hanggang sa makarating po dito sa may Bukawe Toll Plaza, yung malaking toll plaza po natin, para mas mabilis po yung pagdating po dito sa toll plaza. And right after po nung Bukawe Toll Plaza, kami po ay nag-i-implement din po ng counterflow. Tuloy-tuloy na po yun hanggang sa Balintawak area. So meaning to say po, for as long as yung ating northbound naman po ay fast moving, we will get lanes from there para magamit po ng ating mga pa-southbound or yung pabalik po ng Maynila na mga motorista po natin. Panghuli na lamang siguro sir at kaunting abiso na rin po sa mga kababayan po nating hahabol pa, mga motorista. Opo. Kung galing ka ng Makati City at Manila area, palabas na diyan sa may norte, anong ipinapatupad ho natin dito sa mga RFID natin? Halimbawa yung mga wala hong laman yung mga RFID ho nila at biglaan lang po yung kanilang mga biyahe. Opo, puwede naman po sila kung, yun nga, kahit po may RFID po sila, kung, nakita po nila wala talaga silang load na at wala na po silang chance na mag-load. Kasi meron naman po tayong mga reloading online na mabilis, ano po. Pero kung saka-sakaling wala po talaga silang, load, puwede naman pong, gumamit po sila ng mga cash lanes. Kasi lahat po ng toll plazas natin may cash lane pa rin po. Pero sana po makapag, reload sila bago po, bumiyahe or kahit nga po nasa EDSA or Makati pa lang po sila, puwede po silang, mag-reload. Mabilis naman po pumasok yung mga reloading through online po natin. At ang gawin din po nila, puwede po silang mag, download nung ating mobile app na MPT Drive Hub, Metro Pacific Tollways Drive Hub. MPT Drive Hub po yung mobile app. I-register lang po nila yung kanilang RFID, account at puwede na po silang mag-monitor ng, load balance po nila dun. Puwede rin po mag-reload using the app at saka yung kanilang mga online accounts. So, marami pong paraan para mag-reload po sila. At kaya po yung mga wala pa pong RFID sana po magpakapit na po, lalong-lalo na po available na po yung one RFID para po sa lahat ng expressway dito sa, buong Luzon. Ano magagamit po nila, isang RFID sticker, isang load wallet na lang po. So, yun lang po ang pinakaimportante 'pag meron na po sila nito, i-ensure na lang po nila na merong sapat na load dun sa dadaanan nila para dun sa dadaanan nilang partes ng mga expressway natin. Okay. Sir, maraming salamat. By next week siguro kapagka balikan ho uli ang mga biyahero po natin, muli kaming uugnay sa inyo. Maraming salamat. Ingat po Yes kayo. po, Magandang sir. gabi. Maraming salamat po at magandang gabi po ulit sa inyo. Ingat po kayo. Ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng North Luzon Expressway, si Ginoong Robin Ignacio Magakapopo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.